Wala tayong ano ngayon kasi kanina busy ako kanina sa paglalaba. Hindi na akong video. Ayun, andito na naman tayo sa kitchen. Prito tayo ng isdang kumpano. So yun mga tiya, ipakita ko. Maingay lang dito mga tiyayeng kasi kailangan talaga exhaust panda rin natin para yung mga usok at saka yung amoy hindi yan katalat hanggang sa ibang mga bahay-bahay. So ito ngayon yung ano, at mayroon na tayong luto isa. Ayan, medyo na sunog ata to o sadyang ganyan lang talaga yan. Ayan, so mayroon na tayong rice. Ito na lang yung ano natin. Pero mayroon pang atang isang karning baboy. Si Karen at ang magluto nito. Basta inuna ko na lang yung fish. Para kung sino man ang gugutumin sa kanila. Dahil tatlo silang nag-work ay pwede na silang kakain. Mayroon daming dami palang mga basta itong yun ang aking mga tiyayin. Hello, good morning mga tiyayin. Wala pa tayong hilamos pero nakapang ano na tayo sa ating mga bibig. Ayan tayo. Nagpainit ako ng aking ginger tea. At ito ang inumin natin ngayon before tayo mag-coffee. Unahin ko muna ito. At saka papatayin ko na itong ilaw dito mga tiyayin kasi hindi naman masyado kailangan na kukulo talaga to kasi kahapon ko pa to ginawa. So dahil nagiging isa sa mga ritual natin yun mag ginger tea. Lubos-lubosin na natin ito mga tiyayin kasi naunahan na natin ito ng mga planuhin mga tiyayin. Umpisa na tayo, hindi pa masyado maliwanag dito kasi hindi ko pinailaw yung mga ilaw. Ano na dito? Mga 8 AM na sa umaga. 8 AM sa umaga. Dubli pa lang mga tiyayin. Basta 8 AM na dito. And then ako ay dito na sa At ngayon dito na naman tayo sa ating mga ayan saan ba yun? Andito pala. Ito ang mga hugasin natin. Siguro kaninang umaga to. Kasi umalis na yung mga anakins nag-work na. Maga sila. So dito lang kayo muna mga tiyayin at dito lang naman ako. First time ko itong gawin dito sa Canada. Maghugas ng mga pinggan. Mga baso pala. Kasi kukunti lang itong pingganan dito. So, wala naman masyadong kumakain ko dito. Dahil, kumakain kami kagabi pero naghugas naman ng pinggan. Yung sa umaga ang dami dahil ang mga workers natin dito ay magsialisan. Wala na yan silang time na maghugas ng kanilang mga kinainan din. So pinakita ko lang ito mga tiyahin para alam nyo na OFW tayo. Nagiging tulungan tayo dito kasi busy ang mga anak natin sa trabaho. So konti lang naman to, mga 5 baso at saka 2 mugs. Hindi masyado madami. So yan.
So, yun nga pala mga tiyahin. Maulan ngayon. Hindi masyado malakas, pero maulan talaga siya. Yan o. Basang-basa yung ano natin. Kapaligiran. Yan o. Tika. Ipakita ko sa inyo, natuto talagang basa. Diba? Yan ang porch dito sa back. Sa likod ng ating bahay. So, basa yung ano, pero hindi masyado malakas. Maya ay matutuyo na naman to. Ang bilis lang matuyo ng mga ano dito mga tiyayeng. Yung, kasi walang putik. Lahat ay nakasiminto. So, kaya pag may hipan yan ng hangin, biglang tutuyo na yan. So, yun mga tiyay. Magandang umaga. Mag-update lang tayo maya mga tiyayeng. Pag ano na dito, madilim. Pero nakapagligpit na ako sa mga kalat ni Inton. Ang iba, itinabi ko na lang dyan sa bibabaw ng kwan. Ng table dahil mga craft niya yun. Andito po. Ayan po. So, tinabi ko na lang yan dyan. At naiano ko na ang mga couch natin. Nag-i-plaster ko na. Dito na lang tayo sa kitchen. So, yun. Mag-update tayo later mga tiyaying. Hello, good morning. Galing tayo doon sa itaas. At tayo andito na sa ano natin. Sa basement sa ating kwarto. Dito muna tayo mamalagi dahil gusto natin magpahinga. Tapos na ang breakfast. So ngayon mga tiyaying, dito lang tayo, relax lang. Hindi ako masyado mahilig mag-lay down. Pero nakaupo lang ako dito. Ang importante, mayroon tayong pahinga. Binaba ni Joseph ang iPad ni Kayla. Muntik nang sirain ni Inton doon sa kwarto kasi pinasok ni Inton pala yung kwarto. So dito ko na lang itago to para walang problema. So yun mga tiyaying, ang ano lang namin kahapon, naalarma na naman kami kasi si Queen inihatid ng isang kapitbahay namin dito, yung Koreana, kasi hindi namin namalayan nakalabas na pala sa dito sa bahay. Kasi dito din ako, bumaba ako dito. Sinabi ko naman kay Joseph na bantayan si Inton kasi andoon lang naman sila sa sala. Biglang na naman ni Joseph, hindi niya napansin na inopen na pala yung main door na naman at doon nagbukas-bukas na naman ng mga pintuan doon sa mga kapitbahay. So ang nangyari, pumunta dito yung kapitbahay na Koreana ata yun or Chinese. Sinabi niya na andoon na naman kasi lahat dito ng mga kapitbahay aware na sila sa situation ni Inton na isang autistic. So pag makita nila yun na walang kasama, talaga sila kaagad concerned. Grabe ang concern nila. Pero hindi rin tayo hindi tayo matawag yan. Kumpiyansa sa Bisaya. Kumpiyansa ba yan sa Tagalog? Kasi baka may magsumbong sa pulis at magkaroon na naman ng isyu. So ngayon, kasi walang work si Joseph ngayon. Sabado at Linggo walang work siya. So sabi ko naman, bantayan mo maigi. Kasi bababa ako. Kasi parang di-off na rin yung 2 araw. Pero hindi naman di-off na as in. Sabi ng mga anak ko, ipahinga ko daw kasi andyan naman yung ama. Ang problema lang, hindi masyado matutukan talaga. Malipat yun ba? So, yun ang nangyari kahapon na naman. Muntika na namang
mga mabuti na lang may kapitbahay na nagkusang kuan ba, loob na ihatid dito sa amin. So yun mga tiyaying, ako ay dito lang muna sa update na lang ako mga tiyay kasi aakyat naman ako mamaya kasi mayroong karning baboy doon na isasalang ko sa air fryer. Kasi gawing yan ni Karen mamaya, gawing ano bang tawag niyan basta lutuin niya ni Karen mamaya. Pero isasalang ko muna sa air fryer para na siya ba, yung mabilis na lang siyang maluto. Ano man tawag niyan? Basta gawin niya ni Karen mamaya, lutuin niya. So yun ang aking bantayang oras. Siguro mga afternoon. Kasi uwi si Karen ng mga 3 p.m. 3 p.m. ba? 3 p.m. ata. Pag uwi niya, lutuin na niya yun. Parang, ano bang tawag sa luto na gusto niya? Hindi ko na hindi mag-sink in sa isip ni tiyaying. So, dami kong iniisip mga tiyay kasi ang apo ko ding pag college, first year college doon sa Pilipinas, maaga akong pagising ko pa lang kanina, mayroon ng message na hingi na naman ng allowance kasi kailangan nila siya magbayad ng gate pass ng kanyang motorcycle para makapasok ang motorcycle sa campus. So, hingi siya ng pera kasi may bayad. So, sabi ko, hiram ka na lang dyan. At papadalhan lang namin. Hiram na lang siya sa kanyang mama. So, yung mga tiyaying hanggang dito sa Canada, tuloy-tuloy pa rin ang mga obligasyon natin sa Pilipinas. Walang makaikyas. Lahat ay masasalo natin yung mga pangangailangan ng ating mga estudyante doon. So, again, ito yung kwarto ng inyong tiyay. Dito nakalagay ang mga bagay-bagay. Tika, mas mabuti na ipakita ko sa inyo itong munting kwarto ko dito. Doon sa Pilipinas, ang laki. Sobrang laki ng kwarto ko doon sa Pilipinas kasi nandoon na ang banyo, nandoon na lahat, and then ang laki talaga, super laki, parang isang bahay na yung kwarto ko doon. So dito iba naman dito, pakita ko ha. Hello, ito yung room at ang kama ko ay katamtaman lang ang size, parang ano bang size nito, 60 or 54 ata to. 54 ata ang measurement ng kama. Bagong kama to, pero simple lang. At yan ang ating yan una natin, meron siyang headboard. Yan, and then mga kumot natin makakapal. Diyan meron tayong ito. Yan, dito yung mga saksakan. At may mga pa dyan, bagay-bagay sa ilalim. Dito naman yun ang aking dresser. Dyan. Dito ating mga ayan pa. Nalagayan ng mga bagay-bagay. Mga vitamins. Mga lotion pa, pati BC, dala pa natin dito. Mayroon tayong yan. Mayroon tayong ganito. Collagen. Mayroon tayong ito. Tawag nito yan apple cider vinegar na gummy. Mayroon din tayong
Vaseline Provita B3 Serum Lotion. Meron tayo ditong perfume, pero hindi ako masyado mahilig sa perfume. Ang ano natin, ang lotion natin ay yan. Lubriderm. Meron tayong mga bagay-bagay. Yan, toothbrush natin doon. Meron tayong wall clock. Lagayan ng ating antipara or sunglass. Meron tayo ditong guess na yan. Hindi pa naikabit yung ano natin, ating wall frame, frame decoration lang yan dito. And then ito tika nahirapan sa tiyaying. Ito, isang Burberry na sunglass. Bigay ito ng aking anak nang dumating. Bagong bago. And then, mayroon tayong Bible dito. Ito, may Bible tayo. And then, mayroon tayong candle. Mayroon tayong mini portable karaoke. So, yan. Moisturizer. Uli ang ating moisturizer. Meron tayong mga gami. Lipstick at iba pa. Ito, electric fan natin maliit. Maliit na electric fan. Tsaka humidifier. Ayan. Ito yung humidifier. And then dito naman mayroon tayong maliit na salamin. Ito makikita sa tiyaying. Ito. Yan. Mga closet. Daming mga bagay-bagay. Ito ay bag na Kate Spade. Hindi na ako nagdala ng mga bag na madami. Ito yung regalo sa akin ng anak ko. Pulin bag. Dito naman mayroon mga bagay-bagay na ito kay Karen ito. Mayroon tayo dito isa pang bag na Tory Burch, mga Origian. At saka mayroon pa tayo dito Kate Spade. Michael Kors pala. Ito, Michael Kors na slim bag. At yun natin, tinupi natin nakuan. Yun lang mga tiyaying maliit. Maliit lang mga natin dito. So, ang size ng ating sukat ng ating hindi pala ito makatayo. Bakit na ipatayo ito ni Karen? Kanina. Yan. Hindi sukatan ng kuwan. Makatulog naman tayo kahit ganito kalaki ang ating room. Balik na natin itong ating Burberry. Mayroon tayong tubig. Basta mga ganyan lang mga tiyay. Ang importante sa atin ay provided. At dito mayroon tayong mga supply. Ito naman ating lagayan ng mga nasuot na natin. Diyan ko lang naihang yung aking towel. Mayroon din ako dito garbage can. So
So, yun ang mga tiyayang kung mag-charge ako, ito lang. So, ganito lang kasimple, di ba? So, iba ang buhay natin dito sa Canada. Iba ang buhay ko dun sa Pilipinas. Pero mas masaya ako dito sa ngayon din dahil dito yung dalawa kong anak at yung mga apo kong dalawa dito. Si Kayla at si Kiseya. Ako ang nagpalaki sa kanila talaga. Mga ano na yan sila na pumunta dito. Mga 2017. Si Kayla ay 16. Si Bia ay 14. So, ngayon si Kayla ay 24 years old. Si Kiseya naman ay 22. So, malaki na sila mga tiyaying. Parang anak ko rin silang turing. Dahil simulat na pagsilang nila, ako na yung nag-alaga sa kanila mga tiyay. So, hindi ko na lang linakasan ng boses ko dito kasi yan sa kabila mayroon din tayong mga roommates. So, yun mga tiyay, mag-update ako later.